Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, mga love, shout out po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ngayon ay itong balita 22 hours ago na si Bongbong Marcos ay talagang puspusan ang kanyang panliligaw sa mga men in uniform dahil natakot siya na baka magalit ang mga ito at babaliktad at patalsikin siya at maranasan din niya kung ano yung naranasan ng tatay niya nung panahon ng kanyang pamumuno, no? Dahil mga inutil nga naman ang mga animal. So, ito na naman ngayon, si Jen Fajardo, itong piste na spokesperson ng PNP na kung saan ay matatanda ninyo na sinabi niya na si VP Sara ay wala daw silang natatanggap na information na may banta sa kanyang buhay, na kung saan ay sinabihan sila ni VP Sara na nakakahiya ang hanay ng PNP na mayroon budget para sa confidential intelligence fund, tapos hindi nila alam na yung buhay ng pangalawang pinakamataas na katungkulan or isang pinuno ng bansa ay may hindi nila alam na may banta sa buhay. Na according to VP Sara, mayroon silang mga video, mayroon silang pablatter at kung ano-ano pa. So ngayon si Bongbong Marcos dumalaw muli sa Camp Crame, nag-loyalty check na kung saan ay itinanggi din naman nitong, alam naman natin ito si Jen Fajardo, himod po ito kay Marbel, kay Tambaloslos. Kumikita ang kabuhay, hindi ba nakikita mukha niya? O hindi ganito to dati. O ngayon, burot na yung mukha. Mataba na din, namamaga na din ang mukha ni Jen Fajardo. Sa alam niyo na. Bakit kaya panahon ni Bongbong Marcos at saka ni Tambaloslos nagsitabaan yung mga taong humihimod sa kanilang puwet? Siguro malaki yung mga pasobre, no? Kaya lamon ng lamon dahil may pira. Binibigay si Martin Romualdez. So dito tayo. Muling pagdalaw ni Bibi, balita ito ng Night News Line ha, ng Isiminay. Maganda dito po. Muling pagdalaw ni BBM sa Campo Crame, di raw loyalty check. O di daw loyalty check. Namimigay lang ng cheque, gano'n. PNP-PIO, yung sabi. So, pakinggan natin at panoorin itong sinasabi ni Jen Fajardo. Todo tanggol sa kanyang amo. Paliwanag ang Philippine National Police na hindi loyalty check ang muling pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Campo Crame. Nabatid na muling nagtungo sa headquarters ng PNP sa Quezon City, pero wala naman anilang pangangailangan para magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jen Fajardo, nagtungo lamang ang Pangulo para dumalo sa ginanap na National Peace and Order Council meeting at command conference ng PNP nitong Huwebes, December 12, 2024. Dagdag pa ni Fajardo, walang nagbago sa kanilang katapatan sa saligang batas at sa Pangulo. Matagal na anyang nakaiskip. Wala daw nagbago. Ano kang ginawa ninyo doon sa sa QOGC? Hindi nga ninyo kinontra si Bongbong Marcos nung sinabi niya na walang mga armas, mga pampasabog at kung ano-ano pa ang nakapasok sa QOGC. Loyalty check, hindi daw. Tapos sinabi, hindi daw nagbago. Hindi naman talaga kayo nagbago sa paghihimod din yun ng puwet sa Pangulong Bongbong Marcos dahil alam naman ng karamihan na si Marbel ay taga Leyte at tuta ni Martin Romualdez. At si Martin Romualdez din ang dahilan kung bakit nagiging PNP chief yung patrolman highway na si Marbel. O kaya, ang loyalty din niya yan na kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos, kay Liza Marcos. Kung ano ang utos kay Marbel, susundin niya yun dahil sa tatlong demonyo
na nakaupo ngayon dyan sa sa Palacio de Polvoron, yung dalawa at yung isa nasa nanananahan na buwayang pinakamalaki sa buong mundo na lumulunok ng billions of pesos na pira, susunod, no? Pagtanggol nila si Bongbong Marcos at sasabihin, matagal nang nakaplano. Ang sabihin ninyo, takot lang si Bongbong Marcos dahil nung nangyari. Binaypass ni Martin Romualdez si Bongbong Marcos, nakipag-usap di po ba doon sa 17 na mga bagong recruit or promote na mga generals. Pinangakuan niya ng 350 pesos na food allowance daily. Sa AFP lang yun. Paano itong PNP? Paano yung doon sa diyan sa Bilibid? Mga nagtatrabaho doon. Paano yung sa Bureau of Fire Protection? Diba? Ano din yun? NBI. Ano pa ba? Yung mga SWAT, SAF, iba kasali yan dito. Yung SAF dito yun sa PNP. Kailangan din nila ng budget. 350 pesos daily allowance na pagkain, food allowance. Wala sila niyan. So, para hindi magalit itong ibang mga sangay ng ahensya ng men in uniform, dahil ang binigyan lang ay ang AFP, na isa din yan sa rason kung bakit ni-loyalty check din ni Martin Romualdez, dahil takot sila na babaliktad ang military at magka-people power at matalsik si Insan, mapurnada pa ang ambisyon ni Martin Romualdez na magiging vice-presidente or maging presidente sa 2020 or maging prime minister. Wala na. Kasi kahit sa eleksyon sa senador, alam ni Martin Romualdez sa sarili niya na hindi siya mananalo dahil ilang bisis na pala yan tumakbo, hindi nananalo. So, idadaan niya ngayon, kamkamin nila ang kaban ng bayan, tapos mangutang, ipasa sa taong bayan ang pagbabayad, ipamimigay, gigisahin sa sariling mantika na parang karning baboy, para siya iboto. Ginagawa lang ngayon. So ito, hindi natin alam mga lalabs, mga bayots, baka may pinangako dito si Bongbong Marcos na huwag kayong magalit sa PNP na binigyan ng ganitong halaga. So yung 350 na yon naging 250 pesos na lang. Nabawasan pa. At ito pa. Binawasan din yung modernization, mga lalabs, mga bayots, ng budget nila ng AFP. Inoto ni Martin Romualdez ang AFP. Tapusin natin to, ha. Ang mga naturang aktibidad at wala itong kinalaman sa anumang ingay sa politika Wow. sa nangyayari ngayon sa bansa. Layon lamang nito na iulat ng PNP sa Pangulo ang naging tagumpay sa kanilang mga ikinasang operasyon sa mga nakalipas na buwan. Gayon din ang mga nakahanay pang plano nito sa susunod na mga panahon. Naniniwala ang PNP na magandang pagkakataon daw ito para malaman ng pulisya ang mga plano ni Marcos Jr. laban sa mga kasalukuyang kinakaharap na problema ng iligal na droga at kriminalidad. Nito lamang nakaraang buwan nang makita naman ang ilang opisyal ng militar sa tanggapan ng pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez, kasabay ng pangako na tataasan ang benepisyo ng mga sundalo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon. So, ano na, may naiulat ba yung PNP ngayon? Na-resolve ba man nila yung kakilakilabot na mga krimen ngayon? Yung mga nawawalang mga minor de edad na mga kababaihan, minor de edad at hindi minor, mga kadalagahan, mga kabinataan, batang lalaki at babae, yung mga babae na bata pa, pinanggagahasa at pinagpapatay, yung iba sinisilid sa sako. Kung saan-saan matagpuan marami. Mayroon na bang accomplice na nahigawa ang sundalo, pulis dito? Natugunan ba nila ngayon yung kriminalidad sa Pilipinas, yung peace and order? Wala po.
Ayan. So, malinaw dito, mga lalabs, mga boys. Aminin man sa hindi ng PNP, talagang kinausap sila ni Bongbong Marcos dahil nga una-una nang kinausap ni Martin Romualdez ang AFP na yon doon sa opisina sa Kongreso. Kaya pinupuntahan ngayon ni Bongbong Marcos dahil baka nakakuha siguro sila ng information na nagalit itong hanay ng PNP na bakit ang AFP lang ang may budget daily na 350 food allowance tapos sila wala. Ang hawak kasi ng PNP is yung sa Bureau of Fire Protection ba yon? Diba? Sa kanila yan, yung SAF. Pati siguro yung Scout Ranger sa AFP ata yan. Tapos yung Marines pa. At kung ano-ano. Kailangan din yun ng pera. So ilang billion yun a year. Saan kukunin yun ng gobyerno? At sino magbabayad nun? Tayo, mga lalabs, mga bayots. Tapos, yung loyalty ng mga yon sa gobyerno ngayon. Hindi sa atin, taong bayan, na binaboy na tayo ngayon ni Bongbong Marcos. Utang dito, utang doon, krimen here, krimen there, droga here, droga there. Tahimik sila. Pinapatahimik lang itong AFP sa halagang 350 pesos lang ang inyong inyong pagkatao. Kasi kahapon, kailan ito? Ano bang pizza to? Isang araw ata to? 10 hours ago. Balita din ito ng Philippine Star. Na si President Bongbong Marcos daw, nung Friday pala to, nung Friday, vowed that the armed forces of the Philippines will become a world-class force, and committed to modernizing the country's military. Paano magiging modernized at magiging world-class force ang military natin kung yung budget ay binawasan ninyo? Yung kanilang budget ng armed forces. Walang budget po ang armed forces para sa 2025 na pambili ng bagong kagamitan kahit isang helicopter man lang. Wala. Tapos ngayon, mang-uuto si Bongbong Marcos dito na magkakaroon na magiging world-class force. Wow! Marcos led the graduation ceremony of the Major Service Officer Candidate course on December 13. He told graduates that they marked the beginning of their duty to defend the country. Let this be your guiding principles as you step forward in the face of evolving threats and modern welfare. Innovation, technical experts, and leadership rooted in service will be your most powerful weapons. To all members of the AFP, be assured that this administration's remains committed, no? Yan ang sabi. Nambobodol si Bongbong Marcos pati sa AFP. Dahil bakit? Talagang, gaya ng sinasabi ko nung nauna, pinagtrabahoan talaga ito ngayon ni Bongbong Marcos. Utuin, bodolin, o pangakuan itong mini-uniform, AFP, PNP, para hindi lang bumaliktad. Dahil sa alam ni Bongbong Marcos kasi, ngayon, nanginginig yan yung kanyang tumbong at itlog, no, yung bayag niya, na baka mapatalsik siya. At malaking kahihiyan kapag mangyari yan sa kanya dahil malalaman ng buong mundo na ang kanyang ama at siya ay walang pinagkaiba, puro sila inotel at pasakit sa mamamayang Pilipino. Yun. So, maniniwala kayo sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos na to na hindi loyalty check. Bahala kayo, comment down below.